Mga bro, mas umiinit na naman ang usapin tungkol sa pagpapalakas ng ating depensa sa West Philippine Sea matapos ang insidente ngayong Agosto malapit sa Scarborough Shoal. Sa pangyayaring yun, isang barko ng Chinese People's Liberation Army, PLA, Navy ang bumangga sa isang Chinese Coast Guard vessel habang sinusubukan nilang hadlangan ang isang misyon ng Philippine Coast Guard na nag-e-escort sa mga mangingisdang Pilipino. Ang insidente ay nangyari sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas, libu-libong kilometro ang layo mula sa mainland China. Para sa maraming Filipino defense analysts, malinaw itong patunay ng tumitinding maritime aggression ng Beijing sa ating teritoryo. At dahil dito, mas lalong lumalakas ang panawagan na panahon na para gawing mas lethal at credible ang Philippine Navy pagdating sa pagdepensa ng ating karagatan. Isa sa pinakamalakas na rekomendasyon ngayon, bigyan ng BrahMos supersonic cruise missiles mula India ang ating mga warship. Kilala ang BrahMos sa bilis nitong umaabot sa Mach 3 at kakayahang mag-deliver ng devastating strike laban sa malalaking target sa dagat. Kapag na-integrate ito sa ating PN vessels, mas lalaki ang tsansa nating makapagpatupad ng credible deterrence laban sa sinumang magtatangkang manghimasok sa ating EEZ. Bukod sa pagiging isa sa pinakamabilis at pinaka-precise na anti-ship missile sa mundo, may political weight din ang pagkakaroon nito, malinaw na mensahe na handa tayong ipagtanggol ang ating karapatan at hindi basta magpapadala sa intimidation tactics. Para sa mga analysts, hindi lang ito tungkol sa firepower, ito rin ay tungkol sa pagpapakita na may kapasidad at political will ang Pilipinas na harapin ang mga hamon sa West Philippine Sea.